Magandang hapon po mga kagulay. So ayan ang sitwasyon ngayon ng ating gulayan. Napakaraming napaka ayaw tumigil ang ulan. Halos titigil man ng bahagya. Tapos uulan na naman. Dito ka orange. Dito, kain ka dito orange. Yan. So yan po yung pagkain nila. Actually dalawang pitso po yan. Yung pagkain po nila. Niyam, tinatanong kung kailan ka manganganak Niyam. So, si Niyam palagay ko buwanan ng po eh. Laki, grabe siya ni Niyam. Laki po oh. Jumbo. Kailangan ito, maano na po ito. Dapat maano na to this week. Baka manganak na po this week ito si Niyam. Sobrang laki na po ng tiyan. Hindi bababa sa 3 yung baby niyan. So, laki po ng tiyan. So, yan po yung ating mga alaga. At bukas, ngayon, baka ngayon din, ilalagay ko po sila baka ngayon din mga kagulay ilalagay ko sila sa kanilang bahay kasi malinis naman po yon, kompleto naman at aayusin ko po para hindi po sila nababasa lalo na pag may pumupunta. Gaya po sumasalubong po sa akin, nakita lang ako sa gate kahit malakas ang ulan sumasalubong. Ewan ko bakit ganyan ang naging ng mga alaga po natin sa atin. So yan po sila. So kung hindi pa sapat yan ay bibigyan pa natin sila ng cat food. Pero bagamat napakarami na niyan sa kanilang bilang mga kagulay. Ito si Tanda, kumakain naman po yan. Si Tanda, ayan po si Tanda. Kumakain naman po si Tanda. Yun nga lang, ang gusto ni Tanda ay cat food. So ayan po sila. So ayan po. Pag hindi ka pa kumakain dyan, cat food, ginaghintay ka, cat food. Eh hindi pwede. Kain ka muna ng rice na may chicken. Ayan mga kagulay. So titingnan ko maubos po nila yan bago ako uwi kasi medyo maaga pa naman. At ayan ang sitwasyon ng ating gulayan. May mga mamatay man doon sa mga upo. Yung iba naman may 2, 3. So ililipat lang natin. Ayaw talagang tumigil ng buti hindi pa naitanim po yung mga ampalaya natin. Lubugi pa yan no. Ampalaya po kasi yung itatanim ko dito. Dito naman ang itatanim ko rito okra. Kaso kapag panahon ng tag-ulan, sa altsende lumulubog po yan mga kagulay. Ayan po yung pataba. Yan ay ang laman po niyan ay yung ipa na may dumi po ng manok. Napakataba po niyan. Kaso ang sitwasyon naman po natin 3 araw na po yung ulan mula Miyerkules, Huwebes, Biyernes. Kayo Sabado 4 na araw na po yung ulan. Kaya dito kayo, kain kayo. Si Niyam, ang laki na po ng niya, mga kagulay. Ayan po, Baka this week lang, manganganak na po yan. Niyam, manganganak ka na this week. So, yan po yung sitwasyon ng ating mga alaga. Actually, gusto pa po yan. Hindi pa talaga gaanong gutom yan kasi marami akong pinakain kaninang umaga. Yun nga lang, siyempre, maaga tayong uuwi. At nakapag-video lang kanina doon sa lupang paglalagyan po niyan. So, 200, palagay ko naman yung 237 square meter. Mga halos, po naman siguro nito, hanggang doon. Magit 2 beses po nito. Marahil dito, mula rito, hanggang doon sa office. Yan, 237 square meter. So malaki na para sa isang munting bulaya para paglagyan po ng ating mga alaga na palagay ko mga month of January or February next year. Yun po siguro baka mailalagay na rin po natin sila ron. So dito. Kaya yan po. At kapag naglagay po tayo doon, magtatanim po ako ng napakaraming miracle fruit. Tingnan nyo po yung miracle fruit po natin mga kagulay. Napakaraming bunga. Kahit 20 bunga, mayroon po yan. Binilang ko na po ng minsan yan May 23 po yata yung bunga. Ulitin natin. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kaso hindi na nakikita yung iba. Yan Tingnan yung ito. Dito lang hindi nakikita. 2. So yung mga ganon, ang dami po Yung mga ganon, nasa 3 araw pa lang. Binilang ko yan nung Huwebes ng hapon. Napakarami. Tapos may nahulog pa Yun din, may nahulog din doon. Yung isang pinakamatandang Meron din pong nahulog roon, no? So, sa miracle fruit.
So, yan ang kapag ka oras ng yan ang inaayawan ko eh. Yan kaya talagang kahit doon sa akin mga kagulay, ang daming nagtatanong, puro sipon. Kapag ganun kasi, kung magbibigay ka, mas maganda ipabet na lang nila. Kaya minsan sabi ko, mas maganda ipabet na lang. Ang dami pong nagtatanong kung doon sa sakit sa sipon. Ang dami nilang mga alaga, sinisipon, mga nagtatae. Ayan. Kaya sabi ko, maganda ipabet na lang. Kasi kung magbibigay din ako ng payo, tapos lalala, ay mas maganda ng ipabet po nila. So, ayan po yung mga alaga po natin. So, yan po ang sitwasyon kapag during rainy season, yung school po natin lumulubog. Kaya hindi po tayo basta-basta makapagtanim. Lalo na po yung taniman po natin doon. Lahat ng mga talong po natin doon na napakarami, patay na po. Gawa po ng yung tubig. Naku, 1 week na po lampas na may tubig doon. Hindi naaalis. Magsasampung araw na po yata. Tapos dito naman, kapag ganyan ang sitwasyon, kailangan 2 araw munang hindi uulan para maalis po yan. 2 araw, 3 araw. Mabilis sumupa yan kapag 3 araw. Pero kapag konti lang ang ulan, ayan ganda po ng mga urarul po natin ng mga uraro po yan. Ang ganda. Kahit nagtanim po ako ng uraro. Ayan. So si Lily ayaw niya talaga, ayaw talaga gusto talaga ni Lily chicken ay cat food bago ako uwi mga kagulay, bibigyan ko po ng extra cat food po yung mga yan. Tapos mapansin nyo mga kagulay, yung inumin po nila inumin po 2, 3 inumin po yan. Sa room meron din merong isang tabo ron, inumin po nila na tubig 5. Dito sa bahaging ito mga kagulay, ayan kunti na lang po yung tubig, meron din doon. So ang mapapansin nyo mga kagulay ay 5 dito lang, 5 yung tubig nila kasi di maiwasan minsan iinom din ng marumi yung mga alaga po natin, which is hindi na tama kasi laganap ang tubig mga alaga talaga kahit saan umiinom. Kaya mas maganda kung saan sila usually nagpapahinga, maraming tubig. Kahit doon mga kagulay, bibigyan ko sila ng 3 ganito na lalagyan po ng tubig, na daily naman ay aalisin para sa rin po nila, para sa healthy nila. At mamaya nga or bukas ng umaga siguro magpapatulong ako sa mga anak ko, ilalagay ko na po sila sa bahay, hindi ko na muna sila pakakawalan kahit pakakainin sa bahay na rin, basta 24 oras sa bahay muna sila. Gawa po ng ayaw ko yung nangyayaring ganito, pag dumarating ka kahit umuulan, sasalubong ganyan po sila, siyempre mababasa yan. At ayaw ko naman po ng ganon. Lalo na, at yung mga tulugan po nila ron, may carpet. Magdadala ako ng karton para magitulugan po nila. At saka yung mga, hindi panalabahan, yung mga maraming basahan doon. Hindi panalabahan. So, titignan po natin hanggang mamaya po, mauubos po nila yan. So, maaga pa naman, palagay ko, alas 3. Nasa ang oras siguro, alas 3 na ngayon. Maaga pa naman. So sana pa-support po mga kagulay, munti kong YouTube account, Gulayan sa Paarlan. Sana sino man ang daanan ng video na panood ninyo, paki-subscribe naman po. Parang tulong na rin po ninyo yung pag-subscribe po ninyo sa munti kong Gulayan para sa mga alaga. Kasi ang unang-unang makikinabang po rito, mga alaga po natin. At lalo na, hindi lang po yan ang mga alaga po natin. May mga alaga pa rin po tayo sa bahay. So mula sa eskwelahan, sa Gulay sa Paarlan, at maging sa bahay, may mga alaga po tayo. Tapos manganganak pa si Dawang. Tapos yung nagpa-adapt sa atin, buntis din. Sa bahay, nagpa-adapt. So kasi ang nangyayari, dahil gitnang bukid kami, pag may nagtapon dun sa bahaging may amin na pusa, natural, pupunta doon sa gitna, doon sa mga bahay-bahay doon. At ang nangyayari naman, siyempre, kung saan mayroong nakikitang maraming pagkain yung mga pusa, doon sila mag-i-stay. Actually, mayroong 2 doon, nagpa-adapt. Yung isa, bulag din. Kawawa, bulag, sinisipon pa. Kaya naka-isolate pa hanggang ngayon. Although malakas naman po siyang kumain. So, yan po mga kagulay.
Sana paki-subscribe po para ma-meet ko naman po yung 1,000 subscriber sa YouTube. Hindi kasi mapaprocess yung gulayan sa Paaralan YouTube account natin ng monetize hanggang walang 1,000 subscriber. Yun po yung pagkaalam ko. So sana paki-subscribe po mga kagulay. So yan na po. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa munti kong gulayan sa Paaralan YouTube account.